Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Peanut Media Gallery Network founder na si Franco Mabanta at 4 na iba pa inilipat na sa bilibid matapos maaresto kasunod ng umano'y pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. NBI, pinag-aaralan kung may iba pang naging biktima ang grupo ni Mabanta. Mga kongresistang boboto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, aabot na raw sa 200. Patutsada naman ng Vice Presidente, mukhang maraming mambabatas daw ang kumita. Low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility tuluyan ng nalusaw, habang ang isa pang bagyo na nasa labas pa ng bansa patuloy na binabantayan. Ang update ihahatid mismo ng Pag-asa. Aktres na si Kim Domingo, ipinakilala na ang non-showbiz boyfriend. Ang relasyon nila 3 taon na pala. At former sexy film actress na si Maria Ozawa, nagbigay ng patikim sa ilan daw sa kanyang mga naging suki. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang lalaki matapos barilin ng kanyang anak-anakan sa Negros Occidental. Ang baril na ginamit, pagmamay-ari pa mismo ng biktima. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sariling baril ang kumitil sa buhay ng isang magsasaka sa Negros Occidental. Hindi na nailigtas pa sa ospital ang 39 anyos na magsasakang si alias Lito matapos siyang mabaril ng kanyang anak-anakan. Umaga nito Miyerkules, nagpang-abot sila ng 22 anyos na si alias Johnny, anak ng kanyang kinakasama, sa kanilang bahay sa Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto. Yung suspect natin pumunta lang sa bahay na magpapakain lang sana ng kanilang mga hayop doon. Ang ina niya umalis dyan, hindi na natulog dahil daw nag-aaway yung ama niya at saka yung ina niya. Isinasara na raw noon ng sospek ang pinto nung dumating ang kanyang amain. Pinagtangkaan daw siyang hatawin ng kadena. Kahit na nabigla, nagawa pa niyang umilag. Nakadampot siya ng gunting at sinubukang saksakin si Johnny. Dito na raw naisip ng sospek na kunin ang improvised gun na pagmamay-ari rin mismo ng biktima. Nabaril niya ang amain sa tagiliran na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Doon sa sinabi ng suspect natin, ma'am, wala naman silang kalitan. Siguro parang nabigla lang siguro yung bata, ma'am, kasi hindi rin niya naisip na ganyan daw gawin sa kanya. Sa isip niya, protektahan yung sarili niya. Kusang loob na sumuko sa presidente ng pulok ang sospek. Bagaman self-defense ang paliwanag niya, desidido ang mga kaanak ng biktima na magsampa ng kasong homicide. Sabi ko sa kanya, iharapin mo lang, doon ka na magpaliwanag sa korte kasi namatay yung binaril mo. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Halos mapulbos ang residential area na tinupok ng sunog sa San Antonio, Parañaque City nitong Miyerkules ng gabi. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Cheryl, dito tayo ngayon sa sinasabing pinagmulan mismo nung sunog, no? Ito yung bahay na yun, no? At kitang-kita naman sa aking likuran na halos wala nang natira, pulbos at halos mga yero na lamang ang nakikita natin dito. At dito naman halos may usok pa tayo nakikita, ano? At halos 24 hours nang naapula ang sunog na umabot nga sa 5th alarm, no? Ayon doon sa BFP. At nakausap din natin kanina yung barangay chairman at ang BFP at sabi nga nila under investigation pa nga raw yung nangyaring sunog dito sa barangay San Antonio, no? At isa pa, no, at pero ayon dito sa mga residente at mga nakausap natin sa mga extension daw ng wire, no, na overplug daw ang pinagmulan ng sunog at kapansin-pansin din kasi na medyo makitid ang
area dito kaya mabilis kumalat yung sunog ano at kaya naapula itong sunog bandang 10 o'clock na kahapon ano at tinatayangang nasa 600 families at 1,800 individuals ang apektado ng nangyaring sunog. At dito nga sa kinakatayuan natin, no, Cheryl, no, ayan, tignan natin yung camera. Dito halos ganito na lang yung mga sitwasyon dito eh. Halos pulbos na, no, mga bato na lang at mga talagang pundasyon na lamang nitong mga kabahayan yung natitira dito at mga yero, no, at ayon nga dun sa mga residenteng nakausap natin, ito nga medyo may mga usok pa tayo nakikita at naaamoy ano. At ayon nga dun sa mga residente na nakausap natin dito, talagang halos wala na silang naiisalbang mga kagamitan ano at isa nga dyan dito si Sir. Sir, pwede ba ito makausap saglit lang? Sir, kamusta ang sitwasyon nyo ngayon? Ano ang plano nyo? Mahirap po kasi marami po kaming gamit na hindi nasalpa eh. Kahit mga damit, wala po. Kasi yung bahay po namin, sira-sira, lalo na puro kahoy pa yun. Tapos marami pa po kami pwedeng gawin dito eh. Puro na lang po. Puro na kahit mga apo. Wala na rin po kami magamit. Wala kayo halos nakuha kahit anong gamit or damit man lang? Wala po eh. Kahit mga damit po, wala po kami nasalpa. Kahit po yung pera ko na inipon ko, nasunog lang po sa apon. Eh, wala naman po kasi ako nun eh. Nakatrabaho po. Pag-uwi ko na lang. Ikaw na po yung bahay namin. Ginawa na po. Anong panawagan ninyo sa mga kinakaukulan? Humingi na rin kayo ng tulong para sa ano nyo? Hihingi na po kami ng tulong para po sa mga gamit na nawala sa amin, tapos sa mga bahay po na nasira. Kasi wala naman po kami ganong kalaking pera para pagawa agad yung bahay namin. Nangangailangan rin po kami ng konting kahit mga dilata lang po, mga bigas, kasi walang-wala po kami, yung pera po namin nasunog daw talaga. Okay. Thank you, Pops. Alright. So, Cheryl, mga kapatid, ganito yung sitwasyon dito, ano, at yung iba kasi mga residente ngayon ay kumukuha ng ayuda mula doon sa DSWD at mula sa LGU ng Parañaque. Ganoon din tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga donasyon mula sa mga NGO, non-government organization upang magbigay tulong dito sa mga residenteng nasunugan. Pero yun nga, panawagan pa rin nga nila, sana magtuloy-tuloy itong pamimigay o pamamahagi ng kanilang o ng donasyon para sa kanila at lalong-lalo na doon sa mga apektadong pamilya na nasunugan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera. Umalag ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa pagtawag na corned beef para ilarawan ang 19 na namatay sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong nakaraang buwan. Git ni Fortun, may tuturing itong insulto sa mga biktima na una nang sinabi ng militar na puro miyembro ng New People's Army o NPA. Aminado rin si Fortun na mahirap tiyakin kung armado nga ba ang mga nasawi noong mabaril sila. Pero kapansin-pansin daw na puro sa likod ang mga tama ng bala. Isa ring bangkay ang napag-alamang mali ang pagkakakilanlan. Ayon kay Fortun, nagkaroon dapat ng independent science-based forensic investigation sa pinangyarihan ng engkwentro. Nalala niyo si corned beef? Si corned beef. No, they don't look anything like corned beef. You know what they look like? Tao. People. People with injuries. People who were killed. Okay? And that could be you. Higit 200 na raw ang bilang ng mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, May 11. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, selyado na raw ba yung more than 200 votes laban sa Vice Presidente? Cheryl, dahil nga naitaas na at naibigay na sa iba't ibang mga mambabatas ng House of Representatives yung mga yung committee report na naglalaman ng resolusyon para maitakda ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, ay pinag-aaralan na nga daw ito ng mga mambabatas para makita yung boto. So far, Cheryl,
yung numbers na nakuha natin ay galing din sa iba't ibang mga partido na nandito sa House of Representatives, kabilang na nga ang Lakas CMD, pati National Unity Party, na nagsasabing may ilan na, majority ng mga miyembro ng mga partidong ito at ng House Block na ito ay magpapakita ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan sinasabi na malaki talaga yung naging epekto nung lumabas na ebidensya na nasa 6.7 billion pesos yung bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio na nai-report sa Anti-Money Laundering Council. So tuloy-tuloy yan, nataabangan nga natin dahil sa May 11 na inaasahan yung botohan sa plenaryo pagdating dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano pinaghahandaan ng mga mambabatas yung plenary debate sa Lunes? Cheryl, inaaral na daw ng mabuti at talagang tinitingnan na yung mga ebidensya na nailabas at naisiwalat dito sa mga clarificatory hearing ng House Justice Committee. Una na nga dyan ay masasabi natin na yung 4 articles of impeachment na nailatag nga din ng Justice Committee, kabilang na yung sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, yung unexplained wealth ni VP Sara, pati na kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, yung kanyang grave threat na ibinigay sa Pangulo, pati na rin yung bribery, lalong-lalo na sa DepEd employees, ay talagang malaking ebidensya para nga makita kung may suportang may bibigay. At dahil nga lagpas naman na doon sa sinasabi nilang 1/3 votes of the House or 106 votes na kinakailangan, ay talagang titingnan kung paano nga ba dadaloy itong impeachment laban nga kay VP Sara. Para sa kaalaman ng publiko, Amy, paano ba gagawin yung pagboto sa articles of impeachment laban kay VP Sara? Cheryl, ngayong araw nga rin ay nagkaroon ng impeachment agenda forum kasama si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, at nalinaw niya na kanina na magkakaroon nga daw muna ng mga debate mula sa mga mambabatas para maipakita yung stand at masaad nila yung stand nila dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matapos niyan ay magkakaroon na ng botohan through nominal voting. So katulad lang din ng mga na-observe natin over the past few months dito mismo sa House of Representatives, doon makikita yung bilang ng mga mambabatas na talagang sumuporta dito sa impeachment ni VP Sara. At matapos yan ay magtutuloy-tuloy na nga ito at ipapasa na nila, magkakaroon ng election para sa prosecution team at maitataas na nila ito sa Senate Impeachment Court. Pagkatapos pagbotohan, ano ang susunod na mangyayari? Yes, Cheryl, matapos itong botohan ay magkakaroon ulit ng konting manifestations. Ine-expect natin na mangyayari nga yan sa Lunes, May 11. Ang nasabi din dito ni Representative Ridon ay magiging malaking bahagi at magiging busy halos yung Kamara simula Monday hanggang Wednesday dahil nga pagkatapos ng botohan, magkakaroon na yan ng election para sa prosecution team. Kahit may mga nasabi na si Representative Jervy Luistro na mga pangalan na nais niya sanang makasama sa prosecution team, magkakaroon pa rin talaga ng botohan at eleksyon para nga malaman kung sino-sino yung mga sasali para pag naitaas ito sa Senate Impeachment Court ay makita nila at mailatag nila yung pieces of evidence na naisiwalat sa mga pagdinig ng House Justice Committee. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Nagpatutsada naman si Vice President Sara Duterte sa mga mambabatas na suportado ang pagpapa-impeach sa kanya. Maugong nga kasi ang balita na mahigit 200 kongresista na ang boboto pabor sa impeachment ng Vice-Presidente. Banat tuloy ni VP Sara, mukhang marami raw ang kumita sa Kamara. Madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Sa ngayon, nananatili pa rin sa dahig si VP Sara para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naunang panayam sa kanya, tinawag niyang basurang chismis at fake news ang bali-balitang binato niya raw ng laptop ang isa sa kanyang mga abogado. Pag-amin ng bise na dating DepEd Secretary, hindi siya marunong gumamit ng laptop. Masyado na siyang basura ba na gossip. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop
sa isang colleague or sa isang empleyado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Nilinaw ng kampo ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio na hindi layunin ng kanilang petisyon sa Quezon City Regional Trial Court na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa bise. Ayon sa legal team ni Carpio, ang petisyon ay nakatuon lamang sa pagpigil sa umano'y hindi otorisadong paglalabas ng confidential annual tax returns ng BIR. Ito ay kasunod ng pagbasura ng korte sa petisyon ni Carpio laban sa impeachment proceedings dahil wala itong jurisdiksyon sa kaso at sa Korte Suprema umano ito dapat inihain. Kaugnay niyan, makakausap natin Attorney Neil Abayon, ang tagapagsalita ni Attorney Mance Carpio. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Abayon. Salamat po sa oras. Good afternoon po, Ms. Cheryl. Thank you for having me. Attorney Abayon, maaari po bang linawin muli ng kapo po ninyo, ano talaga yung pangunahing layunin ng petisyon na inihain po sa Quezon City RTC? So yung main objective lang po is to stop yung potential illegal disclosure of confidential documents. Yun lang po yun. It's not to stop the impeachment proceeding itself. So ang nangyari naman po, yung nung April 29 hearing nila, hindi naman po dinisclose ng House of Representatives yung BIR box. Therefore, yung actual prayer po ni Attorney Mance dun sa petition na yun was in a way nasunod pa rin naman po eh. Kasi yung potential illegal disclosure lang po of confidential documents, yung main issue talaga. So, ano po ang reaksyon nyo dito nga sa naging ruling ng Quezon City RTC na wala itong jurisdiction sa kaso? So despite the ruling po, since yun nga po yung action ng Committee on Justice and the BIR Commissioner himself ay yung yung pinaka-prayer is to prevent the illegal disclosure of confidential documents na achieve naman. Therefore, we do not really see a big problem with the current decision. However, we are still reserving the right to exhaust all available legal remedies via a potential motion for reconsideration or kung mag-appeal na lang kami next sa higher court. So may plano pa ba kayo, though hindi na nga napuksan na it remained unopened, pero sa pagkakaalala ko, kung tama po ko, ay pwede pa rin itong mangyari kung ma-impeach po ang Vice Presidente sa Kamara at ihain na ito sa impeachment court. Doon nandoon yung posibilidad na mabuksan itong kahon na ito? Yung base kasi sa statements ng HORCOJ, sa Senate impeachment trial na daw nila ipaubaya, if I'm not mistaken, yung pag-open ng BIR box. So currently, lang kami talaga, ma'am, we're just observing kung ano yung mga magiging next steps. Basta yung concern naman talaga po namin is not to stop the impeachment proceedings but to fully protect lang po the right to life, liberty, and property of Attorney Mance. So in relation to this issue, yung pinaka-issue po dyan is yung right niya to privacy in relation dun sa confidentiality of BIR documents. So, ang ibig sabihin, tignan na lamang kung mapag-usapan ulit or nandoon yung posibilidad na maungkat ulit ito, doon na lang po kayo aapila or panibagong pagsasampa na naman ito ng kaso or petition kasi nasa impeachment trial court na kung sakaling mangyari ito. At hindi na House Committee on Justice, Attorney. Tama po ba yung aking pagkakaintindi? Yes, we will review the options, ma'am. Kasi pag nandun yun sa Senate, iba na yung magiging respondent yan. It's the Senate Impeachment Trial Court. So, na yon? A different petition na yon? More or less. Pero hindi ko lang po ma-fully verify at present kasi we're still reviewing. Kasi may plenary pa po na mangyayari. Hindi natin alam ano mangyari sa plenary action later on. So we're just observing po muna. Ano po kasi, as lawyers po talaga, we really take it on a step-by-step basis. Kasi ngayon speculations pa lang po lahat na umabot sa Senate. Kasi yung next step pa lang po is mapupunta sa plenary. And of course, yung power kasi of plenary, they can vote on certain matters. Hindi natin alam, baka magkaroon sila ng certain actions in relation to the BIR box bigla. So we're just observing.
Pero ano po yung naging, tinitingnan yung naging boto ng House Justice Committee na panatilihing sealed ang tax records ng mag-asawa? Sa tingin niyo po ba ay pag-amin o pagkilala ito sa inyong posisyon? I believe so, ma'am. Considering, di ba, in-explain naman po ni BIR Commissioner na what the current situation sa House is not covered by the exceptions under the NIRC kasi they are not in aid of legislation. Tapos hindi sila in executive session. So from there, yung tingin po namin dyan ay tingin nila dapat hindi talaga mabuksan. Kasi yun din po yung pinagbotohan talaga nila na hindi buksan. Bakit po tinuturing ng kampo ninyo na fishing expedition ang pagkuha ng tax records mula 2007 hanggang 2025? Actually, as to that issue ng fishing expedition, ma'am, yung best talaga makarespond yan is sa side ni VP Sara. Kasi kami po, we're lawyers for Attorney Mans. Nevertheless, I'll answer na lang po your question in relation to Attorney Mans. Yung ano po kasi, yung right to privacy ni Attorney Mans affected kasi considering number one, yung pinasubpina nila, hindi pa po kasal si Attorney Mans and si VP Sara noon 2006. And then pangalawa, from June 30, 2022 pababa, lahat po yun hindi rin related to the term pa of VP Sara as an impeachable officer. So we are of the position na those are either irrelevant or incompetent evidence. So since pinasubpina po yun ng House, then that violates po the right to privacy of Attorney Mans Carpio. Ano po yung magiging epekto kung magpapatuloy ang pag-access sa ganitong lawak ng financial records, Attorney Abayon? Magiging epekto sa alin po? Sa impeachment or kay Attorney Mans directly? Kay Attorney Mans po. Yung sa isang individual, kung ganitong nangyayari po ito as a lawyer. Yes. So yung mangyayari po dyan, ma'am, that's a violation of his right to privacy. Kasi we have to remember, yung right to privacy rin po is a constitutionally protected right eh. And yung basic po dyan, hindi po pwede magkaroon ng basta-bastang seizure or pag-investigate ng privacy matters ng isang private individual. So in this case po, yung involved talaga is AMLAC records, BIR records. Very specific naman po yung Anti-Money Laundering Act dyan na pag na-disclose yung AMLAC records, may kasamang penalty. And then sa NIRC din po, may kasama din pong penalty. So if the government, not necessarily the Congress lang po, if the government in general will insist on opening the confidential records without complying with the exceptions under the law, that is an illegal or a criminal act po. Kasi may kasamang penal provisions po yan sa batas mismo. Kaklaruhin po namin at ulitin lamang po natin, after this decision ng QCRTC, wala na munang action po, next legal step ang kampo po ninyo nila Attorney Mans Carpio. We're reviewing kung mag-MR pa kami, ma'am, or idiretso na lang appeal. Chine-check lang po namin kung ano yung mangyari sa plenary. Kasi like what I stated, hindi po kasi natin alam ano mangyari sa plenary, baka biglang buksan nila doon. So, yun po. Ihabol ko na rin po't naalala ko, Attorney Abayon, isingit ko lamang, nung huli tayong nag-usap, ay sinabi nyo na hindi kayo nabigyan ng kopya ng AMLAC report ng bank transactions ng inyong kliyente. May update na ba? Nakakuha na ba kayo ng kopya? Wala pa rin pong official copy. Yun yung update. Okay. Yes, gaano kahalaga or ipupush nyo pa rin ba, ulit-ulitin nyo or papaalalahanan nyo or susulat kayo sa AMLAC para mabigyan kayo ng kopya? Ano naman na po ito, ma'am? It's a matter of public information already. We've been repeatedly stating na wala pa rin kaming copy. So I think kung may good faith talaga on the part of the appropriate government body, then they should have sent us a copy already by now. Kasi hindi po namin ma-confront directly yung yung allegations nila. Although we are refuting everything, pero syempre, iba pa rin po kung maka-receive kami ng official and signed documents. Marami pong salamat, Attorney Neil Abayon, tagapagsalita ni Attorney Mans Carpio. Susunod, Peanut Gallery Media Network CEO Franco Mabanta at kanyang mga kasamahan inilipat na sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Kampo ng dating OFW na si Mary Jane Veloso naghain ng motion sa Supreme Court para tugunan ang nauna nilang hiling na writ of habeas corpus. At Pangulong Bongbong Marcos, personal na sinalubong ang mga dumalong ASEAN leaders sa formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
investigasyon kung may iba pang nabiktima ng pangingikil ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Plano naman ng kampo ng social media personality na makapaghain ng piyansa sa kasong extortion. Magbabalita si Gio Robles. Pasado alas 6 kagabi nang maihatid sa NBI Detention Facility sa loob ng New Bilibid Prison Compound sa Muntinlupa sina PGMN founder Franco Mabanta at 4 niyang mga kasamahan. Sa detention facility, makikitang nagyakapan ang ilan sa mga kasama ni Mabanta. Ayon naman sa kanilang legal counsel, bagamat pagod, maayos ang lagay nila. Plano raw nilang hilingin na makapagpiyansa ang grupo ni Mabanta. They're okay, and we just constantly update them of the legal proceedings and the strategies that we have, so everything is good. Nahaharap sina Mabanta sa reklamong robbery extortion dahil sa umano'y pangingikil sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para hindi ilabas ang sinasabing expose laban sa kongresista. Pero nanindigan sila walang ginawang extortion o anumang krimen. Gayunman, ang NBI iginiit na hindi set up ang nangyari kina Mabanta. Lehitimo raw itong extortion operation. Sa panayam sa Storycon ng One News, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na unang nakipagkita ang grupo ni Mabanta sa kanilang undercover agent na nagpakilalang tauhan ni Romualdez sa isang hotel sa Makati. Matapos nito, lumipat pa ng lokasyon sa isang exclusive subdivision sa Pasig. Doon, nagkaabutan ng paunang bayad na kunyari galing kay Romualdez. Medyo mahirap po paniwalaan ng setup kasi talagang yung term po ba sa law enforcement, ng mga talagang nasa law enforcement, nagpapagpag tapos inutusan dalawa sa pumick up. Nung nakuha ng dalawa, sinundan kung saan dinala na lugar po, doon na huli na nandoon na po si Franco Mabanta nung binubuksan na yung maleta ng mga pera. Kinumpirma naman ng NBI na itinuturing na ring person of interest si Peanut Gallery anchor at host CJ Hiro. May sabina na raw para kay Hiro pero pumalag ang abogado ni Mabanta. That's something I really want to clarify. No? CJ Hiro is not one of the respondents. I don't understand this narrative that's floating around. I think it's based on a fake news. Kapatid, para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Naghain ng mosyon sa Korte Suprema ang kampo ni Mary Jane Veloso, ang dating OFW na naaresto noon sa Indonesia dahil sa drug trafficking at na-repatriate dito sa Pilipinas. Hindi pa raw kasi naaaksyonan ang matagal na nilang hiling para sa habeas corpus. Para sa detalye, magbabalita mula sa Supreme Court si Camille Samonte. Camille. Cheryl, muling kinalampag ng grupong Migrante International ang Korte Suprema para ipanawagan na resolbahin na ang petisyon na inihain ng mga magulang ni Mary Jane Veloso. November 2025 pa nang maghain sila ng petition for writ of habeas corpus para hilingin na palayain na si Mary Jane sa Correctional Institute for Women. Pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang petisyon sa Korte Suprema. Kasama ng grupo ang nanay at tatay ni Mary Jane na sina Celia at Cesar na nagtungo sa SC. Bitbit nila ang sulat kamay mismo ni Mary Jane na nananawagan sa mga mahisrado. Naniniwala si Mary Jane na walang sapat na batayan para manatili siya sa piitan para sa kaso na kinaharap niya sa Indonesia, lalo sa ilalim ng sentensyang reclusion perpetua. Umaasa raw si Mary Jane na mapapansin ng mga mahisrado ang kanyang panawagan para sa katarungan, lalo't matagal siyang nawala sa kanyang pamilya. 17 taon na raw siyang hindi nakakadiwang ng Mother's Day at ganito na rin katagal na walang kumakalinga sa kanyang mga anak. Ayon kay Celia, matagal na silang nangungulila at gusto na nilang makasama ang kanilang anak. Maganda raw sanang regalo para sa Mother's Day at kaarawan ni Cesar na mapalaya si Mary Jane. Nananawagan din sila kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan na rin ng executive clemency. Narito ang pahayag ni Nanay Celia. Ang request lang po namin, yun na lang po ibigay niya regalo sa amin yung clemency ni Mary Jane, yung kalayaan niya. Miss na po talaga. Miss na po. Malungkot pa rin po ang hinihiling sa amin. Ang tinatanong lagi, Nanay, kailan ba ako uuwi? Sabik na ako makita yung bahay natin.
yung mga kapatid ko, yung mga anak ko. Yung po lagi sinasabi niya sa amin. Kaya lang, ala po kami masabi. Basta sabi ko, huwag ka mag-alala anak, may Diyos. Cheryl, kasama ang Indonesian President na dumalo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu na hinost nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tulong naman ng National Unions of People's Lawyer, naghain sila ngayong araw sa Korte Suprema ng motion for resolution para nga hilingin na maresolba na nga itong nakabinbin na petisyon. Ayon kay Attorney Catherine Panguban ng NUPL, kung mapagbigyan ng kanilang petisyon ay pwede nang makalaya si Mary Jane. Pero umaasa pa rin daw sila na sana nga ibigay na rin ng Pangulo ang executive clemency. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Formal nang nagsimula ang 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ASEAN leaders. Para sa update, magbabalita live mula sa Cebu si Maricel Halili. Mase, ano ang update dyan? Yes, Cheryl, pasado alas 9 nga kaninang umaga nang isa-isang sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga heads of state at ang kanilang mga asawa ng ASEAN. Pagkatapos ng opening ceremony na yan, ay dumiretso sila sa welcoming ceremony kung saan dito ginawa yung family photo opportunity. Ito yung traditional na pagsasama-sama ng 11 ASEAN members at isinagawa nila yung traditional na ASEAN handshake. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa opening ceremony kanina, binigyang diin niya yung pag-appreciate niya dito sa mga ASEAN leaders, lalo na ang pag-attend daw nila dito sa ASEAN Summit dito sa Cebu ay pagpapakita ng urgency sa pagtugon doon sa mga sitwasyon, lalo na ngayon na nakakaranas ng krisis doon sa Middle East at hindi maikakaila ang epekto nito sa buong rehiyon ng ASEAN. Matapos ang welcoming ceremony kanina, dumiretso na sila sa plenary session kung saan hinikayat nga ng Pangulo ang mga kapwa niya leaders na kailangan magsama-sama para matugunan itong problema sa krisis ng ASEAN. 3 bagay daw ang pag-uusapan nila dito. Una ay ang pagtugon doon sa energy security. Pangalawa ay yung tungkol sa food security. At pangatlo ay yung pagbibigay ng protection doon sa mga ASEAN nationals na naroroon sa Middle East. Dahil iisa naman daw ang panawagan ng buong ASEAN, ito ay ang matapos na nga yung kaguluhan na nangyayari dyan sa Middle East. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. The international geopolitical landscape continues to be marked by uncertainty and heightened geopolitical tensions, particularly by the grave situation in the Middle East. We come together guided by ASEAN's long-standing commitment to peace and the collective positions expressed by each ASEAN member state. The immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded, and continuous transit passage in the Strait of Hormuz. May mga tirada ulit si Vice President Sara Duterte sa administrasyon. May sagot na ba ang palasyo rito? Yes, Cheryl, kanina nakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at natanungan natin niya dahil una, kung matatandaan natin, sinabi kasi ni Vice President Sara Duterte na parang may papansin na pag-uugali itong si Yusek Castro. Ang sabi ni UCC, hindi naman daw siya nagpapapansin. Ito ay pagtugon lamang dun sa mga tinatanong ng media, kagaya daw ngayon. Napansin daw siya ni VP Sara. Siyempre daw sasagutin daw niya yung mga puna ng Vice Presidente. And of course, matatandaan natin na nagkaroon din ng pagbatikos itong si VP Sara tungkol doon sa sinasabing unemployment rate at yung dami ng utang ng Pilipinas under the Marcos administration. Alam mo, ang sabi dyan ni Yusek Castro, una sa lahat, parang nakakabahala na gustong maging presidente ni VP Sara kung sa kanya na rin naman ang galing na kahit ang paggamit ng computer hindi daw niya kayang gawin. Kailangan daw muna siguro mag-aral muna siya kung paano nga mag-operate ng laptop. Tungkol naman doon sa patong-patong na utang ng bansa, namana lang naman daw ito ni Pangulong Marcos mula sa previous administration. Pakinggan natin nung bahagi ng ambush interview natin kay Undersecretary Claire Castro. Siya magpapatunay niyan. Inamin niya mismo na siya ay hindi marunong gumamit ng computer.
at ginagamit lamang niya ito kapag nagzo-zoom. So most probably may tagapindot pa siya nito. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. Mase, dito naman sa kaso ni PGMN founder na si Franco Mabanta, may panibagong pahayag daw ang palasyo tungkol dito? Yes, Cheryl, nilinaw natin kanina kay Jose Castro kung ano nga ba talaga ang relasyon nitong si Mabanta kay Pangulong Marcos? Kasi kung matatandaan natin, dininay ni Jose Castro na magkaibigan silang dalawa. Pero after noon, naglabas ng mga photo sa social media gaya niya dating presidential spokesperson Harry Roque showing na magkasama pa sa isang event etong si Mabanta at si Pangulong Marcos at mukhang nag-celebrate pa ng isang event doon sa bahay mismo ng Pangulo. Pero ang paglilinaw dyan ni Jose Castro, una sa lahat, nagtagal lamang daw ng mga 6 na buwan kung hindi siya nagkakamali etong si Mabanta bilang social media director ni PBBM noong 2018. Wala naman daw silang dinedenay na nagtrabaho nga itong si Mabanta under PBBM. Pero sa kanya rin daw pagkakaalam ay inalis itong si Mabanta sa kanila dahil hindi raw tugma yung style of work nitong si Mabanta doon sa bagong Pilipinas na isinusulong ng Administrasyong Marcos. Ang tinutukoy din daw ni Jose Castro nang sabihin nito na hindi magkaibigan si PBBM at si Mabanta ay yung kasalukuyan na relasyon ng dalawa. Kaya ang hamon niya dito sa mga bumabatikos magpakita daw ng pictures sa ngayon na magkasama si PBBM at si Mabanta dahil sa ngayon hindi sila magkaibigan. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Kaugnay niyan, binigyan diin ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga lider ng ASEAN sa pagtugon sa krisis sa Middle East. Sa exclusive interview kay One News anchor Cathy Yang, inabin ni Prime Minister Anwar na malaking hamon sa rehiyon ang epekto ng giyera ng Amerika at Iran. Malaking dagok daw kasi sa ekonomiya ng lahat ng bansa sa ASEAN ang pagkakaipit ng supply ng langis dahil sa bakbakan. Batid naman daw ito ng mga leader ng ASEAN, kaya ito rin ang sentro ngayon ng diskusyon sa idinadaos na ASEAN Summit sa Cebu. What will it take for ASEAN to move towards regional solutions and not just stop at nation-first policies? You see, the unique experience in ASEAN is that because we have that sort of rapport, which is excellent. So I think the advantage in ASEAN is that we can still effectively communicate. We still will help one another. Although I said we can't export oil, but certainly the facility in Malaysia in terms of the processing has been adequately utilized, including by the Philippines, and we have facilitated that. Samantala, huling araw ng balikatan exercises ngayon kung saan gumamit sa unang pagkakataon ng Amerika ng Tomahawk missile. Lunes ng hating gabi nang i-launch ang missile gamit ang Typhoon missile launcher mula sa Tacloban, Leyte. Inasinta at tumama ito sa target sa Laur, Nueva Ecija. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, walang dapat ikabahala sa paggamit ng naturang missile. Hating gabi raw ito sinadyang gamitin para walang eroplano sa himpapawid, hindi rin daw dumaan sa lupa ang missile, kundi sa dagat at hindi rin kargado ng aktwal na bomba. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ng Tomahawk missile sa balikatan exercise dahil interesado rin ang Pilipinas na bumili ng naturang armas. Chinky, gusto ko mag-invest pero natatakot ako na baka malugi, mawalang pera, baka mali ang desisyon ko. Ang tanong, ano ang tamang mindset bago ka magsimula? Hi there, this is Chinky Tanyo, pambansang world coach. Maraming tao ang nagtatanong sa akin paano mag-invest. Pero ito, sasagutin ko lang ha, ang investment po ay hindi sugal. Kasi kung mali po ang iyong pananaw pagdating po sa pag-i-invest, chances are, imbis na kumita, malulugi ka. Kaya bago ka pumasok, ayusin mo muna ang tamang mindset mo. Number 1, ang pag-i-invest ay hindi instant, kundi long-term thinking.
Kung kayo nag-iisip kayo na paglabas ng pera, dodoble ang pera nyo agad, hindi po investment yan. Ang tawag po dyan ay scam. Walang tinatawag na get rich quick scheme, hindi kaya yaman ng overnight. Ang investment ay may proseso, taon, hindi po araw. Kung gusto mo agad na kumita ng madalian, nako, chances are, kapatid, may i-scam ka. Pangalawa, lahat ng investment po ay may risk. Lalo na kung may naririnig kayo, ay nako, mag-i-invest ka, zero risk, garantisado. Opo, garantisado na mawawala ang iyong pera at di na babalik ang iyong pera. Walang investment na walang risk. Kahit bangko, may inflation risk nga eh. Di ba? Ang goal mo, hindi mo maiiwasan ng risk. Kailangan ma-manage mo lang. Pangatlo, mag-umpisa ng maliit. Opo, hindi kailangan malakihan agad. Kahit 500 pesos as MP2, pwede ka na mag-umpisa. Start with the amount that you can afford to lose. At ngayon, pag ikaw ay tumitubo na kahit maliit, doon ka nagkakaroon ng kumpiyansa. Pang-apat po, kung gusto mo talagang lumaki ang iyong investment, disiplina, hindi dahil sa feeling. Kasi po pag emotion at feeling ang pinang-i-invest mo, pag bumaba ang market, paano ikaw ibebenta mo? Pag tumaas naman ang presyo, hindi mo naman ibebenta, sinasabi mo, tataas pa yan. Alam mo, emotion destroys investment, but discipline builds wealth. At panglima, invest in knowledge first. Bago pera, kaalaman muna. O bago ka mag-invest sa stock, sa mutual fund, sa business, sa real estate, tanong, naintindihan mo ba? Pag hindi mo naintindihan, huwag mong pasukan. Ang tamang mindset sa pag-i-invest, kailangan po pang matagalan, disiplina, inform, at dapat hindi madalian. Tatandaan, hindi pera ang unang ini-invest mo, kundi dapat mag-invest ka sa sarili mo. Sana naliwanagan po kayo sa episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Ngayong weekend na tinatayang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Habagat. Tatawaging itong Bagyong Kaloy. Para sa update, magkakasama natin Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang tanghali sa iyo, Charmaine. Yes, magandang hapon din po, Ma'am Cheryl, at maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Nasaan na ang Tropical Storm Hagupit or Habagat? Ano nga ba ang natin? Hagupit. Ano? Yes po, Hagupit. Charmaine, tatawaging Kaloy pag pumasok na ng PAR. So, kailan ito inaasahan? Yes po, no. As of kanina ay huli nating namataan itong sentro ni Tropical Storm Hagupit sa layong 1,460 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At inaasahan na nga po natin na maaari na yung pumasok dito sa loob ng PAR bukas ng gabi o di kaya naman madaling araw ng linggo. Inaasahan ba itong lalapit or magla-landfall sa bansa at lalakas pa ba ito? Yes po, no. Sa ngayon, sa nakita po natin ay hindi ito magla-landfall sa limang bahagi ng ating bansa. At sa nakita din po natin, pagkapasok nito ng PAR, posible na mas humina pa nga ito dahil sa hindi favorableng kondisyon ng hangin dito sa may bahagi nating karagatan. At maaaring dito na siya sa loob ng ating PAR malusaw at maging isang low pressure area na lamang. Pero maaabot ba ito sa puntong makakaapekto sa ating panahon o magdudulot ng pag-ulan sa ilang mga lugar sa bansa? Yes po, no. So far, nakikita po natin na magiging epekto nito. Maaaring magdulot ng mga pag-ulan, especially sa may silangang bahagi ng ating bansa. Dito sa may Eastern Visayas, Catanduanes, Sorsogon, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Pero yung mga pag-ulan po na yan, hindi naman po natin nakikita na significant o hindi malalakas. May mga pagkulimlim lang at kung paminsan-minsan, patila-tila na malalakas ng mga pag-ulan, pero hindi naman po ito tuloy-tuloy. So hindi tayo kailangang mabahala sa pagpasok nitong bagyo? Yes po, no. So yung mga usual lang po na areas na merong konting pag-ulan, nakakaranas ng mga pagbaha bigla, yun lang po yung parang kailangan paghandaan kasi meron pa rin naman po mga ibibigay ito ng mga pag-ulan. Though yung paghanda po, parang i-maximum na po natin up until moderate. So
pwede naman na po magsimula kahit mag-impaka na ng mga konti-konting gamit. Pero so far po, as of now, ay wala naman po tayo nakikita na magiging significant effect nito, especially sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ano na rin ang ating aasahang panahon generally sa buong bansa over the weekend? Yes po, no? So, sa nakikita po natin over the weekend, makararanas pa rin po tayo ng magandang panahon, especially sa Mindanao. Ngayon po, nagkakaulap pa po dyan, pero by tomorrow, malaking bahagi po na ang makararanas na ng magandang panahon. And then, sa nakikita din po natin, dito po sa may bahagi kung saan lalapit ka or medyo maapektuhan sa may silangang bahagi ng Visayas, katimugang bahagi ng Luzon, especially dito sa parte ng Surigao del Norte at Dinagat Islands, yan lamang po yung nakikita natin medyo may magiging mga pag-ulan by Lunes. Pero by weekend, asahan po natin na maganda na po yung magiging sitwasyon ng ating panahon sa buong Pilipinas. Maraming salamat for the update, Charmaine Varilla ng Pag-asa. Sa iba pang balita, kinasuhan ng Department of Energy si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa pagkabigo ng kanyang solar company na tuparin ang kanilang prangkisa. Mismo si Energy Secretary Sharon Garin ang naghain ng criminal complaint laban kay Leviste sa Department of Justice. Matatandaan na ilang beses sinabi ni Leviste na hindi na nag-ooperate ang solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Pero ayon kay Garin, kumikita pa rin ang kumpanya sa pamamagitan ng Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated na pagmamay-ari din ni Leviste. Minaliit ni Leviste ang reklamo at tinawag na super-duper hina. Tingin niya, sadya lang itong isinabay sa panawagan niyang imbestigahan ang koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola sa DPWH contractors at isang STL operator. Viral ang isang lalaki sa Pampanga dahil sa malaking bukol sa kanyang hita. Pero sa kabila nito, hindi na raw siya tatanggap ng tulong. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hirap nang maglakad ang isang lalaki sa Magalang, Pampanga dahil sa lumalaking bukol sa kanyang hita. Halos 800,000 views na ang video na yan ng 25 anyos na si Ivan. Pakay lang naman daw dyan ni Ivan, malaman kung meron pang ibang katulad niya ang karanasan. Nung pagkalabas ko daw po, kala po daw ng magulang ko, normal na balat lang daw po siya. 6 months daw po ako, pinatingin po ako, pinaliwanag daw po ng doktor na sobrang dami po niyang ugat, pwede pong lumitaw at pwede pong mawala. Ganun po ang nararamdaman ko ngayon. Sa mga siko ko po, meron po ako ngayon, pero nawawala po yung iba. Pero yung sa paa ko po, naging permanent po siya. Si Ivan merong hemangioma, isang non-cancerous na tumor na binubuo ng mga ugat at madalas nagpapakita bilang pulang bukol sa balat o loob ng katawan. Meron siya nito sa ari, siko, tiyan, paa, leeg, likod, pero nawawala rin daw. Ang naging permanente ay yung sa kanyang hita. Congenital hemangioma is present at birth and then it becomes symptomatic as that patient grows older. So either lumalaki yung bukol, nagkakaroon ng mga complications such as bleeding, nagkakaroon ng ulceration or sugat dun sa area. Araw-araw dumudugo ang hemangioma ni Ivan, bagamat nasanay na raw siya rito. Ngayon, ayaw na niya itong ipagalaw. Tinanggihan na rin niya ang mga nag-aalok ng tulong. Goods na rin po kasi ang pakiramdam ko. Wala po akong nararamdaman kaya ayaw ko na pong pabalik sa doktor. Sakit po kasi hindi na po siya gagaling kasi po may lumilitaw, may nawawala. Parang nasa dugo ko na po siya at saka sa buto, ganyan. Sa kabila nito, patuloy na payo ng mga doktor sa mga magulang. Pag may napansing kakaiba sa kanilang mga anak, ipakonsulta ka agad. Pagkapanganak pa lang, huwag mag-atubili na magpunta sa doktor. Kasi mas maganda po na makita kagad ng isang espesyalista yung problema ng anak natin para hindi po ito lalala at maagapan kung kaya man siyang magamot or kung kailangan siyang tanggalin or operahan. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita.
Samantala na isauli na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang nasa 60 billion pesos na pondo mula sa National Treasury. Alunsunod ito sa utos ng Korte Suprema na ibalik ang nailipat na excess funds. Ayon sa PhilHealth, gagamitin ang 60 billion pesos para sa mga serbisyong pangkalusugan at pagpapaganda ng mga benepisyo. Parte ang pondong ito ng 89 billion pesos na excess funds ng PhilHealth na ibinalik nila sa National Treasury noong 2024. Pero pinatigil yan ng Korte Suprema at pinabalik ang pondo sa PhilHealth. Ayon sa SC, hindi dapat gamitin sa ibang gastusin ang pondong nakalaan para sa universal health care. Hola mga kapatid, nag-hard launch na si Agent Alex aka ang aktres na si Kim Domingo sa kanyang nobyo. Pinost ni Kim sa social media ang isang litrato niya na nakatalikod kasamang isang lalaki at ang caption niya, "Gaano man kaingay ang mundo, siya raw ang quiet place ng aktres." Sabay bati ng Happy 3rd Anniversary. Sa isa namang IG story, kita ang mukha ng isang lalaking may iniinom habang nasa isang kainan kung nasaan ang aktres. Pinost ito ni Kim sa gitna ng mga issue kung sino nga ba ang kanyang karelasyon. Binirika ni Maria Ozawa sa panayam sa Long Conversation Men's Room ang kanyang pinagdaanan noon bilang adult film actress. Ngayon, may mga role daw siya na pwede raw pagbigyan. Kasabay po niyan, kinumpirma rin ni Maria na ilang artista at politiko ang pabalik-balik sa kanyang bar. Ito ang patikim sa interview. Oh, really? Really? Because I have a common friend. And they would just like there's nothing wrong with that. pure drinking though. Yeah, Yes, nothing wrong with that. Nothing wrong. Okay, how about politician? Politicians, time to time, but Because there's she no doesn't way know I that. could remember the name. Somewhere from, where's the, for example, like Cebu. So Okay, I'm yeah. not really doing like the celebrity things anymore. What if they offered you? asked you to come out? Maybe I could be like the coach then. Like I could like, be like the mama san of the girls and then they will come to me and then I'll tell. Mapapanood po ang kabuuan ng panayam kay Maria Ozawa sa One News Long Conversation ng The Men's Room mamayang alas 7 ng gabi sa Signal. Mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa iyo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay nakasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.